Okay, mapagpalang hapon. Happy Lord's Day. Dito tayo ngayon sa Barangay 102. Dito sa kasama ko po si Sister Carmen Sumayaw. Sumaway. Hello. Suma Sumaway. away. Sumaway. Ito nga din nyo. Taran! Ang laki. Isang birthday ko. Nalain nga. Hindi po, sadyang pinalagay nila yan. Kasi, pagbibili ng medicine, sinisigurado niya na babasa. Alam niyo po kasi kung minsan pag hindi mo mabasa, medyo mahirap eh. Kaya mas maganda ako kung akong tatanungin, dapat ganito ka na lang yung ID eh. Yung silagay ng bond paper ba? Tsaka mo saklay dito sa leg mo. Buhanul. Buhanul yan eh. Ayan, manul daw sa, yung short to, ganyan no. Kita nyo. Ako yung sana kung mamaya ay kong maliit. Alam ko meron akong maliit yan eh. Agad talaga Siyempre, nangangailangan diskwento. Gumamit ka ng medyo malaki. Okay? Balik tayo. Sa Biblia po tayo, actually, ang mga ginagawa kong ito, pagdalaw-dalaw sa mga tahanan, sa mga bahay-bahay, makakakilala, kaibigan, o kung paano ko sila naging kaibigan, o paano ko sila naging kakilala. Hanggat ang isang tao po ay willing siya doon sa Ebanghelyo. Kaya tawag po rito, home Bible study. Nagkataon lang po, ang dalaw ko sa kanya is Sunday, araw ng Panginoon. Pag Sunday po, Lord's Day kung tawagin po yan. Kaya sabihin, maging sa Biblia man, sa Old Testament, sa creation ng Diyos, ang lahat ng bagay nilikha niya sa loob ng 5 araw. Pagdating ng ika-6 na araw, nilikha niya ang tao. Ika-7 araw, nag-rest ang Panginoon Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Ganyan po ang kasaysayan ng Biblia. Madali niyong na masukuan yan. Nasa Genesis chapter 1, verse 1 hanggang 31. Isang chapter lang po, no? Ngayon, tayo ay mag-aaral. May dala akong kasulatan, Biblia, manipis, bagong tipan lang. Pero bago tayo papalahot po sa ating pag-aaral, ay magandang bagay na tayo po'y dumudulog sa luklukan ng biyaya ng Diyos. Sa Kanya po natin ipagkatiwala ang Kanyang gawain. Po, mag-pray po muna tayo, Panginoon Diyos, sa aming Ama, na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo kami ng iyong presensya sa aming pagbubulay ng iyong salita. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Noong araw doon sa isang lugar dyan, Simon, alam mo ba yung Simon? Bandaria? Merong isang lalaki dyan, na-convert ko yun. Yung mga ibang tao ron, ang sabi nila sa akin, Pastor, huwag kang pupunta dito. Ano doon, Pastor? Oh. Sabi ko, hindi, magbabahagi ako ng salita ng Diyos sa inyo. Kasi bago ako nun, hindi ko naman alam ang kalakaran doon. Sabi nila, basta dito kami, diyan ka. Kumbaga sa kanto, doon ako sa kanto, sila nasa loob ng kanto. Yan. Kung mo sinabi niyong ganun ka, hindi, dito lang ako. Dito ako mangangaral. Pero ano man ang ginagawa ninyo dyan, sana makapakinig naman kayo. Kaya ako natutuwa naman ako sa kanila na ganun nga, no? Nakilala ko sila, nakilala nila ako. Kinalaunan,
Yun, puro raid sila. Nagkataon, isang pagkakataon pa, nagba-Bible study ako, ni-raid nga sila eh. Hindi niya damay pastor. Eh, wala akong magawa, siyempre eh, mga pulis yun eh. Oo. Dinala yung dalawa. Kaya pati ako ngayon nagkaroon ng problema. Ano sabi niya yung boy? Wala lang sila sinasabi sa akin. Oo. Wala lang silang sinasabi sa akin. Salamat naman na kasi wala naman din silang ano sa akin eh. Wala, alam na ng mga Nagba-Bible study kami, nakita nila eh. Kanya lang. Siyempre, bilang otoridad, meron silang trabaho ginagampanan. Pero yan, ang kinuha nila yung dalawa. Pati ako sumama sa presidente, hinahanap ko na ngayon. Kasi hindi natin alam kung ano nangyari. Sama kayo? Pumunta ako niya, hindi nila ako sinama kasi ginawa ako sa akin. Madalit salita, natapos ang raid. Ngayon wala na. Natigil na rin. Sana. Dito sa Biblia, meron kasing sinasabi ang kasulatan. Tayo pong mga tao, ano man ang ating sitwasyon sa ibabaw ng lupa, tayo man mayaman, mahirap, o ano man ang kulay natin, walang pinag-uusapan dyan kung sino ka. Meron kasing binabanggit si Apostol Pablo dito sa surat niya sa Galacia. Sabi niya ay ito, ito po ano, sa Galacia 3:28, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at babae. Kayong lahat ay iisa dahil sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Lahat ng tao sa ibabaw ng mundo. Kapag ang lahat ng tao pong yan napangaralan, sumampalataya sila kay Kristo Jesus, anong sabi ni Pablo? Wala nang difference between you. Hindi mo pwedeng, ay, mahirap ka, mayaman kami, hindi tayo dapat walang ganyan. Ito ang sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya ginamit yung salitang wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, ang alipin at malaya. Si Pablo po bilang Hudyo siya, lahi ng Benamita, yung 12 tribo ng Israel. Po siya doon, ilaw sa banyo? Ang isang tribo dyan is Benjamin. So doon siya nabibilang sa Benjamin tribes si Pablo, kaya Hudyo po siya. Ginamit siya ng ating Panginoong Yesus. Hindi mangaral sa Hudyo, kundi mangaral sa hindi Hudyo. Doon siya tinalaga sa mga hindi Hudyo. Kaya sabi niya rito, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego. Ibig sabihin, Hudyo ka, hindi ka Hudyo. Kapag sumampalataya kayo kay Kristo Jesus, wala na kayong pagkakaiba, wala nang difference ang inyong pagkalahi. Diba, lahi kang Hudyo, lahi kang Grego. Yan, wala nang diferensya yan. Sabi ni Pablo ay, ano sabi niya? Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at Grego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Yung po kasing malaya is the Israel.
Yung hindi malaya is the other side. Kaya sabi ni Pablo, the other side. Sino yung the other side? Tayong mga kahentilan, Gentiles. Kaya pag tayong mga tao po, mapahudyo man tayo, Grego o Gentiles, kapag sumampalataya tayo kay Jesus, ay nagiging isa lang po tayo. Dahil po sa kay Kristo Jesus. Kaya sabi ni Pablo, wala ng pagkakaiba. Dapat sana, o tingnan nyo po halimbawa, may kanya-kanyang reliyon, reliyon. Sabihin na natin 5 klaseng reliyon. Kapag ang 5 reliyon na yan magkakaiba, lahat yan sumampalataya kay Jesus. Dapat yung 5 reliyon na yan, hindi na sila nagtatalo. Pero ang problema sa panahon natin, lahat naniniwala naman, alos karamihan naniniwala kay Jesus. Pero sila naghahaway. Nang dahil sa kanilang sariling interpretasyon ng Biblia. Yun po ang nagiging dahilan. Kaya ngayon, ang reliyon ngayon ay magugulo. Kaya kung minsan sabi ko, ang sabi ni, sino kasi nagsabi noon, yung pinuno ng India nung araw Sabi niya, naniniwala ako sa inyo mga Kristiyano, pero hindi ko alam kung talagang Kristiyano kayo. Isipin niyo po yan po, yan ang nangyayari ngayon. Magkakaibang reliyon, nag-ahaway-haway sa kanilang sariling interpretasyon. Bakit? Kung minsan maliwanag na nakasulat o hindi na nakasulat, binabago po. Ngayon, kung talagang tayo ay totoong mananampalataya, di wala na po tayong pagkakaiba. Dahil kay Kristo. Ano po? Yung iba nagpapatayan pa Iyon ang nakakatakot. Sabi niya, 29, at kung kayo na kay Kristo, kabilang kayo sa lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga pinangako ng Diyos. Meron palang pinamanahan Diyos na sinasabi rito si Pablo. Sino yon? Yung nasa lahi. Tingnan natin. At kung kayo kay Kristo, kabilang kayo sa lahi ni Abraham at tagapagmana sa ipinangako ng Diyos. Halimbawa, Pilipinas. Pilipino tayo, hindi po tayo Udyo. Si Abraham Udyo. Pero doon meron ko binantang Diyos kay Abraham. Kaya lahat ng mga mananampalataya kay Jesus, sila'y binibilang na ito nga po nakalagay. At kung kayo kay Kristo, kabilang kayo sa lahi ni Abraham. Kahit Pilipino ka, si Abraham ay the other siya, Udyo siya, pero dahil sumampalataya tayong pare-pareho kay Kristo, mula tayo sa lahi ni Abraham. Kasi po, doon may tipan ng Diyos. Doon may pangako ang Diyos kay Abraham. Kaya sabi ni Pablo, wala na kayong pagkakaiba. Grego kayo, Udyo kayo, o kung ano man. Was na kayo'y mananampalataya. Anong sabi niya? Tagapagmana kayo ng Diyos. At tagapagmana na pinangako ng Diyos. Ano ba yung pinangako ng Diyos?
tingnan natin yung nakasulat sa Santiago. Libro ng Santiago. Chapter 2. Ito po, nababasahin ko. Tingnan ninyo, mga kapatid kong minamahal, inilang ng Diyos. Ibig sabihin, anumang lahi ka, pag tinawag ka ng Diyos, hinirang ka. Hinirang ng Diyos ang mga duka sa sanlibutan upang maging mayaman sa pananampalataya at magiging kasama sa karyang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Ano pinangako ng Diyos? Kaharian. Saan yun? Natural, doon po sa kalangitan. Kung saan ang Diyos ay nakatira. Nakatira. Yun ang pinangako ng Diyos. Kaya pagdating ng araw ang sasabihin ni Jesus sa mga mananampalataya sa Kanya, ito po, chapter 25 ng Mateo. Doon po sa 31. Darating ang anak ng tao, si Jesus po yun anak ng tao, bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Sa panahong iyon, matitipon sa harap niya ang lahat ng tao. Sila'y pagbukod-bukurin niya tulad ng ginagawa ng pastor sa mga tupa, at may kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa sa kaliwa at ang mga kambing sa kanan. O kaliwa yung kambing, yung kanan na tupa. 34. Sasabihin ng hari sa mga nasa kanan, ang hari si Jesus. Sasabihin ni Jesus bilang hari na nasa kanan, "Hali kayo mga pinagpala ng aking Ama, pumasok na kayo at manirahan sa karyang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng sanlibutan." Kaya pagdating ng araw, sasabihin niyang ng hari, walang iba kundi si Jesus. Ito nga sabi niya, pumasok na kayo. Pag sinabi bang pumasok, meron ka bang papasukan? Meron. Parang pinto lang nakasara yan. Para makapasok ka, kakatok ka, papasok ka. Ito naman ang tinutukoy dito, yung kaharian ng Diyos. Anong sabi ni Jesus? Pumasok na kayo sa karyang inihanda sa inyo mula pa ng likhain ng sanlibutan. Yung pangako kaharian. Ang alin? Lahat ng mananampalataya kay Kristo. Ano man ang iyong lahi, iisa na lang po pagdating sa Biblia. Walang mayaman, walang mahirap, walang maputi, walang kayumanggi. Yan, lahat pantay-pantay. Walang itinatangi ang Diyos. Hindi sasabi, oy, ikaw mayaman ka, dito ka. Hindi. Ikaw mahirap ka, bandarong ka, mahirap ka. Wala pong ganon. Lahat kayo ay magkakasama na po. Purihin ng Panginoon. Kaya napaka-importante po yung tayo, kahit malayo tayo, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos. Tingnan nyo po dito pa sa gawa. Doon sa panahon ng Pentecostes, nangangaral sila Pedro. Anong sabi po ng kasulatan? Gawa chapter 2. Meron nakalagay dito sa 39. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo. Yung mga udyo. Sapagkat ang pangako para sa inyo at sa inyong mga anak. Ito po yung mga udyo. At sa lahat ng nasa malayo, bawat tawagin ng Panginoon Diyos. Sino yung malayo? Tayo po yun. Pilipino.
labas ng Israel, yun ay kabilang sa sinatawag na malayo. Kita nyo po. Kaya lahat ng mananampalataya, pare-parehas na lang po sila. Kaya sabi niya, ulitin natin, sapagkat ang pangako para sa inyo at sa inyong mga anak, sa mga Hudyo, at sa malayo nasa malayo. Lahat po ng mananampalataya, Hudyo ka man o hindi ka, is nasa isang lahi ka lang, lahi ni Abraham. Kasi po, doon nakipagkobinante ang Diyos kay Abraham. Purihin ang Panginoon. Kita nyo po. Alam nyo, ito, ang buhay po dito sa lupa para tayong naglalakbay. Ba't ko nasabi yan? Kita nyo, naipanganak ka, tapos makikita namatay ka, di para ka lang naglakbay dito. Dumaan ka lang dito. Ano? Kailangan, bago matapos ang lakbayin mo sa lupa, masigurado mo ng buhay mo, papunta ka sa Diyos. Bakit? Kasi meron papuntang impyerno. Ano mo naman sa impyerno? Puro mainit doon. Mainit. Di na mamatay yung apoy. Isipin nyo yan. Napakahirap po. Pero kung sa langit, ay masaya. Ang tawag nga doon, paraiso. O ano pa ang ibig sabihin ng paraiso? Masaya. Kaya tatandaan nyo po, maliwanag ang toro. Ang pangako sa inyo at sa inyong mga anak, mga Hudyo, maging sa mga nasa malayo, ilan man ang tawagin ng Diyos. Amen. Kagaya namin ni Sister Carmen. Siya po kabilang sa isa simbahan na natawag na rin siya. Kanya lang dahil po nagkaroon siya ng sakit, hindi siya nakakaalis. Hindi siya nakakapunta doon sa kanilang simbahan na kung saan nabibilang siya. Kaya nakilala ko, ito naman, ako na lang ang dumadalaw sa kanya upang ibahagi ang mabuting balita sa kanya. Amen. Napakaganda po ng plano ng Diyos. Ang gusto niya sa tao magkaroon ng kaligtasan. Pero nasa inyo po yan kayong gagawa ng inyong kinabukasan. Yung future nyo ba? Tayo. Kaya kung magkamali ka, wala ka namang ibang sisisiin. Hindi mo pwedeng sisisiin yung kapitbahay mo, yung mga magulang mo, yung kapatid mo. Tandaan niyo po yan. Gusto ng Diyos maligtas tayo. Salamat po sa iyo, Panginoon Diyos, sa biyaya at tabag mo sa amin, na patuloy po kaming nakagagawa ng paglilingkod sa iyo. Salamat po. Patuloy mo po pagpalain si Sister Carmen sa kanya pong sitwasyon, kalagayan. Tanging ikaw po nakakabasa, nakakakita sa kanyang totoong kalagayan. Maupag ka po sa kanya. Magimala ka po sa kanya, hanuman ang ininom niyang gamot sa kaliman. Pagpalain mo po ito kasatapahin mo sa kanyang kagalingan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. God is good all the time. All the time? God is good. Amen. Like and share mga kaibigan. Kayo mga nasiran, i-share niyo po sa inyo. Po. Minsan pa nasa barangay 102 po tayo. Sonate District 1, Tondo, Manila. Bye-bye.